sir, elaboration lang on the Supreme Court ruling, no? Does it speak on the legality of the procedures in the House? Kasi yung petition talks about questions on the date of initiation, procedure, yung sa from committee to whatever. So does it speak on the legality? Ibig sabihin, does it legalize the proceedings in the House that produced the articles of impeachment that we're tackling now? Well, ito yung important solution na salient points, okay. na nakalagay po dito. The Supreme Court ruled that the issues raised on the petition had become moot and academic or no longer required resolution. Teka, pasensya na medyo hindi ko mabasa. Hindi ko na mabasa eh. Because the House had already approved and transmitted the articles of impeachment to the Senate. So, yan ang parang hindi ko na. For the Supreme Court, diba? To say na dito na, so wag na lang. Pero, to your assessment, evaluation, does it give you the imprimatur? Does it give you the moral grounding now? Yeah, yung mga issue na sinasabi nila, as to the jurisdiction, mini trial, so forth and so on, although hindi naman diniscuss. Kasi ito namang nakalagay dito, hindi pa natin nababasa kung ano yung talagang pinakalaman eh. Ito parang ano lang eh, maliit lang na parang announcement lang eh. 'Di ba? So, hindi naman natin masasabi kung ano talaga yung pinaka naging laman. 'Di ba? So, but as we speak, itong sinasabi nila dito, wala nang saysay na pag-usapan pa o i-discuss o talakayin pa yon dahil yung articles of impeachment wala na nga sa House, nandirito na sa Senado. Sir, just a quick follow-up on the question of Kuya Joseph po. Gaano po ito kahalaga sa inyo? Dahil kung matatandaan naman po natin, nung unang beses na challenge ng kampo ni VP Sara yung impeachment case noong 19th Congress ay bumabor po sa kanila yung Korte Suprema. Ngayon po na may mga petisyon ulit na kukomestyon doon sa impeachment proceedings or impeachment complaints laban sa kanya, pumabor po sa Kamara or sa prosecution yung decision. So gaano po ito kahalaga sa inyo? Well, napakahalaga. Dahil unang-una, at least, makakahinga na tayo na magtutuloy-tuloy na to at wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari ngayon na impeachment hearing at tuloy-tuloy na yung presentation ng prosecution.